Kuwait and Philippines, hello Middle East, and hello world. Ayan po, kasama naman natin ang isa sa mga estudyante at nagtatapos din dito sa ICSA. So, tulad niyo dati, isa rin siyang OFW na nanonood lang sa mga reels, sa Facebook postings. So, ayan, pwede ba tayong magpakilala sa manonood natin po, ma'am? Hi, Facebook viewers in ICSA. Ako pala si Cheryl Rosarito. Andito po ako sa bansang Kuwait as an OFW and PH po. Ilang taon na kayo dito? Almost 10 years na po. Tagal na. Po. First country mo talaga tong si Yes, Kuwait. Kamusta naman ang buhay OFW? Mahirap at the same time, happy naman kasi provide ko yung mga needs ng family. Sa family sa Pilipinas. Ano yung challenge mo bilang isang OFW dito sa Kuwait? Challenge ko po bilang isang OFW dito sa Kuwait, kahit naman po pagod, kahit naman po mahirap na malayo sa pamilya, pero naging challenge po sa akin kasi sa Pilipinas po is talagang mahirap ang buhay. Yes. Kaya yun talaga nagtulak sa atin para mag-abroad. So, eto, paano mo siya nahanap itong si ICSA? Nahanap ko po si ICSA through Facebook po sa mga reels, mga ganyan po na lagi siyang dumadaan sa... Kasi di ba past time naman natin nanonood ng break time po, Facebook scroll kaya siya dumadaan po. Pangarap mo na talaga itong mag-aral since before? Or talagang tawag lang pangangailangan na talaga na gusto mo ng pagbabago? So, una ko pong mga years dito, so wala po akong interest kasi gusto ko focus ko lang Sa po trabaho. is trabaho lang po. Pero, mga routine mo na yun. Opo, tapos yung nakita ko yung ICSA, yung mga kapwa OFW na nag-aaral, napagsabay nila, kaya na-challenge ko kung bakit nagagawa nila at ako hindi. Kaya na-challenge ko yung sarili ko nga, bakit hindi ko ba gawin? Yun din. Parang naging realization din sa'yo. Tulong din ng mga estudyante natin. Kaya nga ito, ginagawa natin yung student testimonial to prove sa mga kapwa natin yung OFW na don't settle for less. Sabi nga. So, kailangan yung i-challenge yung sarili nyo. Hindi nyo alam kung ano yung mga opportunities, mga panibago naman na environment naman na trabaho. At the same time, syempre, mas mataas ang sahod. Di ba? Ayun. So, kamusta naman ang first day sa klase? Kasi syempre, nasanay tayo na for these past years, trabaho din padala sa Pilipinas. So, eto, naisingit mo yung pag-aaral. Paano mo siya, ano yung first day na feeling mo sa klase? Sa first day ko ng klase na i-intimidate ako sa iba kasi akala ko baka yung hindi ko ba kaya sa sarili ko. Pero kung dumaan na yung mga ilang sa class, yun ko kasi mayroon ako mga kaibigan pala sila, mabait pala sila. Nakakaano ako ng iba-ibang ugali ng mga kaklase. Kasi dito sa klase, it's not focused only sa training, pero nabubuo yung mga connections, pagkakaibigan. Kasi nga syempre, tayo lang naman dito sa abroad, no? So dito talaga nagkakaroon ng ng bonding and then form of family and friendship din yung mga estudyante. Kasi the more you have friends and connections, kasi dito sa mga estudyante natin, tulong-tulong talaga. Kapag may alam sila na trabaho, at the same time, magpo-post yan sila, ay baka gusto mo, mag-apply ka dito, ganyan. So, maganda talaga nalawakan mo yung connections, di ba? So, ayan, kamusta naman, ano yung sa tingin mo, sa lessons ninyo, yung natutunan mo na which is makakatulong sa atin sa buhay? Ano po ma'am siya? Yung naano ko talaga sa lesson na nakuha ko dito is yung bang may incidente na yung mga accidents. Na hindi mo alam, di ba? Yung accidente na talaga natin. Yung may encounter mo ba na gusto mong tumulong pero wala kang alam. Pero sa nag-aaral na ako, gusto ko palang tumulong na kung makaka-encounter man ako sa labas, may kakayahan akong tumulong sa iba. But at least yung pagiging natin, matulungin, pero at least dapat may alam tayo. Kasi iba pa rin na may alam tayo, na hindi natin mapapahamak yung tao na gusto nating tulungan. So, iba pa rin kapag meron kayong knowledge. Kasi yun, na-apply mo yung tama na procedures, yun, para at least maging successful yung pagbigay mo ng tulad natin first aid, ganon. So, eto, kamusta naman yung instructor nyo? Kasi isa rin yan sa pinag-aabangan ng mga manonood. Kamusta kaya yung kamusta kaya yung guro? Kamusta kaya yung klase? Hi, Sir Mark. Sasabi ko lang sa'yo, you are a good teacher. Madali pong intindihin yung mga tinuturo mo. Lagi mo sinasabi na
pag nag-higher voice ka, hindi ka galit. Yes, sir, naiintindihan namin yun. You're so good to all the students, sir. Lagi mong madali kang intindihin, malawak yung puso mo para sa mga estudyante mo. Kahit may mga pasaway, tinatawa mo lang. But yung, ano ba, madali namin naiintindihan kung how you teach us, sir. Thank you so much po and God bless. Ayun. For sure, kasi nga, pinapanood to ni Sir Mark Kevin. Kasi nga, the more na naririnig niya yung mga estudyante niya, the more na, yun kasi nga, alam niya kung paano i-handle yung bawat situation at to improve na rin. Yes. Oo. Kasi nga, it is a pride of an instructor na nakikita yung mga estudyante nila nagiging successful sa mga gusto nilang tahakin sa buhay. Ayan. So, sa mga kapwa mo rin, mga kaklase ngayon na naiwan sa klase, kasi yung klase namin kasi is rolling class. So, anytime may nagtatapos, anytime may mga bagong estudyante nang join sa klase. Ano yung message mo sa kanila na, yun, patuloy pa rin sa pag-aaral ngayon? Yeah, sa mga kapwa, mga schoolmates ko, sa mga hindi pa natapos, tuloy nyo lang yan. Kahit masasabi natin minsan na pagod yung isip natin para sa mga lesson natin, pero believe yourself na kaya mo yan, kaya nga ng ibaway na ikaw hindi. Magsikap lang, intindihin kahit pagod sa trabaho, bigyan natin ng kahit konting oras na mag-study para isa puso din at bilagay sa isip at maniwala sa sarili na kaya natin. Ayun. So, yan. Sa kapwa rin natin, OFWs. Natulad mo dati, yung pastime is nilalaan lang sa panood ng mga drama, sa mga posting at pakikichismis. So, ano yung message mo sa kanila na palaging sana all, or sana pala ganito ganyan, congratulations. Ano yung message mo sa kanila na gusto rin mag-aral sana kaso nag-aalangan pa? Sa mga kapwa ko OFW na gustong mag-aral, marami akong na-encounter na ay sana all nakapag-aral. Ina-encourage ko na mag-enroll, mag-inquire, tapos para hindi lang kayo sa sana all, kundi sana all sa iba, kundi sana all din sa sarili mo na rin. I-keep mo yun sa sarili mo. Nagagawa, nabibigyan mo nga ng oras yung pag-scroll na walang kabuluhan. Why not na hindi mo bigyan ng kabuluhan yung pag-scroll mo? Yung pag-scroll mo dati, study mo na lang, may matutunan ka pa, at in the future, magagamit mo kung mag-a-apply ka sa ibang bansa, at makakakuha ng mas malaking sahod. Diba? May kabuluhan yung... kung sa ngayon, sana all ka lang, encourage ko ikaw na mag-enroll dito sa ICSA, kasi napakaganda ng school na may offer nila sa atin. Habang may time pa, mag-enroll na kayo. Ayun. Hindi kayo magsisisi. Maraming salamat, Ma'am Cheryl. No? Kasi nga, yun din, no? From ICSA din, is we are very proud and grateful din sa ating mga estudyante na yun, pinagsabay ang trabaho at pag-aaral. Kasi hindi yun biro, hindi yun madali. Pero they prove na kayang mag-aral, kayang pagsabayin ng pag-aaral. Kasi habang nasa abroad, kasi tuloy-tuloy yung sahod. Yes. Habang tuloy-tuloy yung sahod, may mga stable income, i-invest nyo talaga yung oras ninyo, yung extra budget to develop your skills, your credentials, and your professionalism. Kasi yung mga yon is hindi nyo alam, yun yung magiging susi sa mga mas magandang opportunity. Kasi hindi naman dito tayo palagi. Kailangan may angat pa. So, kailangan nyo lang i-challenge yung sarili ninyo. Ayan, sa mga kababayan natin na gustong mag-improve din yung kanilang career at saka skills at maging makabuluhan yung oras, sabi nga ni Ma'am Cheryl. So, kailangan nyo lang mag-message dito sa ating comment box below. Di kayo mag-message sa ating WhatsApp number +965-930-2850 and see you dito sa ICSA. So, maraming salamat, Ma'am Cheryl. Thank you po. Good luck sa next at po ng mga staff dito. Ayun. Thank you po. Kinakabahan to si Ma'am.